Klaseng eskwelahan kapag sinabing wisdom. Sa mga eskwelahan, kaalaman po ang nakukuha kaalaman. Iba po kasi yung knowledge, iba po kasi yung wisdom. Yung wisdom, brothers and sisters, yan po ay nakukuha doon sa itaas sa ating Panginoon. At ang sabi po ng Psalm, blessed is the man who have a wisdom from God. Mapalad daw ang taong may karunungang nagmula sa buhay na Diyos. Amen. Lahat ng may wisdom, sinigaw ng praise the Lord. Amen. Lahat po tayo po ay gustong regalo. Yung Pasko, lahat po tayo. Kung tatanungin ko kayo isa-isa, may gusto po kayong regalo, lahat po may gustong regalo, lahat. Minsan po gusto mo regalo sa material na bagay. Isa po yung awitin ko, narinig ko, natawa po ako, yung kanyang inom, ginugulo, gusto niya ng pera, gusto pa niya ng bahay, gusto pa niya ng kotse. Yan po yung madalas na hingit ng mga tao. Yung mga material na bagay na yung Paskong naraan at sa darating na New Year. Napakadalang lamang, brothers and sisters, ang mga taong humingi ng regalo buhat sa Panginoon. Pagkus ang kanilang hinihiling, puro material na bagay, minsan naman yung girlfriend, boyfriend na po yung hinihiling na regalo. Pero meron po tayong best gift o yung regalo na dapat po natin, na nasa atin. At dapat po, possess po ng isang Kristiyano, ito po ang wisdom na nanggagaling po sa buhay na Diyos. Sa Bible, brothers and sisters, sino po yung may matinding wisdom? Ang tao ito, kapatid, ang sabi ng Bible, wala nang mas marunong sa kanya noon at ang darating wala na. Matindi po ang karunungan po ng tao ito. No? Sino po kaya ang tao na pinag natin? Sa 1 Kings chapter 4. Tingnan niyo na kung buhay po ang tao ito ang kainigitan natin. Ano yan, nakarunong? Yung mga iba nagiging balubhasa sa eskwelahan, na hindi mo masama yun. Pero minsan, kapatid, sa pananampalataya, buong tayo, mamang tayo. Minsan, isang verse man, wala kang alam. Minsan, matagal ka ng Kristiyano, wala kang alam isang versikulo lamang. Ganyan po hindi ang mga Kristiyano. Why? Because wala po tayong wisdom na nanggagaling sa buhay ng Diyos. Sino po sa Bible ang may wisdom? Makinig po kayo. Tingnan mo natin. Walang kabantay ang katalinuhan at pagkaunawa. Ipinagkaloob ni Yahweh, kanino? Kay Haring Solomon. Walang kaparis ang kanyang karunungan. Wala pong kaparis ang kanyang karunungan. Sino pong gusto magtango ng wisdom? Sabihin ng hallelujah. Hallelujah! Purihin ang Panginoon para pakagwa natin. Huh? Walang kaparis ang kanyang karunungan. Ano pa ang karunungan niya higit sa karunungan ng lahat ng tagasilangan at ng buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sino ng tao. Talo pa niya si Etan, na Esrahita, sina Heman, Kalkol, Darda, na mga anak ni Makol. Nabantog siya sa lahat ng bansa sa paligid. Tingnan mo natin. Bumigkas siya ng 3,000. Ay, praise God, hindi mo, no? Talaga, isang verse lang ang pabigyan niyo sa Proverbs. Isang verse lang. Ikaw, isang verse lang. Wala tayong alam. Imagine mo si Solomon, 3,000! Nasa lawikain, kaya niya bigkasin. Ano ba po? Kumagkas siya ng 1,005 mga! 1,005 mga! At hindi mo na. At hindi mo na sa ito. Ano ba po? Tingnan natin. Tingnan natin. Nakapagpapaliwanag siya sa lahat ng uri ng halaman. Abay, nakakausap ko yung halaman. Sabi mo nga kay Sister Patis, kung makita kita nakikipag-usap sa halaman ngayong panahon ito, anong tawag sa'yo? Si Solomon hindi. Mula sa sentro ng libago hanggang sa isa pong tumutukot sa pader. Tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Tungkol sa mga ibon at mga isda. Ay po, nagtindi po ni Solomon. Hina po ba? Naiingit pa ba tayo? Ako ang hindi ko, naiingit ako. Kaya gusto ko ng wisdom eh. Hina po ba? Sana huwag tayo lalabas dito na walang matatanggap ng wisdom mamaya. Ngayon, let us pray mamaya na magkaroon tayo ng wisdom. Hina. Dress mo. Lahat ng lahi ng tao ay nagpupunta sa kanya. Bakit upang siya'y mapakinggan? Natatanda mo ba si Reyna Seba? Ang sabi ko ni Reyna Seba, kapalat ang mga tauhan mo dahil araw-araw narinig ang salita ko.
Tumatanggap siya ng mga alaala buhat sa lahat ng ari sa lupa na nakababalita tungkol sa kanyang karunungan. Sino po ang marunong na tao sa Balwan? Si Haring Solomon. Isipin ko yung mga hayop kinakausap niya. Kinakausap ko niya yung lahat ng uri ng hayop. Nauunawaan niya. Ilang lengguwahe po ang kanyang masasalita. Napakatindi po. Kaya nga sinabi sa inyo, kumusta po mga Kristiyano ngayon? May isang verse lamang, wala po tayong alam. Amen. Ang tanong, paano ba nakuha ni Solomon ang kanyang klaseng karunungan? Paano niya nakuha? Ano po sikreto po ni Solomon? Pakinig po kayo, diretso. Minsan pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog. Sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Bron. Nag-alis siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Diretso po. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya sino? Si Yahweh. Sa panaginip, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Tingnan po natin. Ano po sabi mo ng Bible? Nakita ko ni Solomon na kausap niyang Panginoon sa panaginip. Ano po ang tinanong ng Panginoon kay Solomon? Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Kung kayo po, brothers and sisters, ang tatanungin ng Lord, harap-harapan, nag-guess po ako face-to-face ang sabi po ni Sister Gina kanina ako. Salamat po. No? Kung kayo po, ang Panginoon face-to-face, tatanungin niya kayo, ano ang gusto mong regalo sa iyo? Mag-isip po kayo. House and land. 10 hektaryang lote. Pinakamahal na BMW. Gusto ko helicopter na. Lahat, tinatanong ka ng Panginoon, nagtatanong ng Lord. Isipin mo, tatanungin ka ng Panginoon, pagkakataon mo na kunin mo. O yung gusto mo. Lord, bigyan mo ako ng 50 billion. Ibibigay ko ng Panginoon? Ibibigay ko ng Panginoon? Ibibigay po, bakit para na yung nagugulang? Hindi ba kaya ng Diyos na magbigay ng 50 billion? Kaya po ng Panginoon. Pero alam niyo, kaiba po si Solomon. Tingnan po natin, no? Tingnan natin. Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon. Kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang ating amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalina sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahali ng aking amang si David. Bagaman ako'y walang karanasan. Ganyan po talaga pumili ang Lord, yung mga bata, yung mga mangmang. Kasi kapag ang pinili ng Diyos yung marunong, minsan mas marunong pa sila sa Diyos. Amen po ba? Nung nag-aaral po kami sa seminary, aminin ko, kung pwede nakapokus sa Bible, wala ko sa Bible, alam ko lang, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yun lang lagi, ang dudulong ko ng mga klasyo, talagang memoryado po nila yung Bible. Pero sino pong pinili? Tayo po ang pinili ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen, Panginoon. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayan nito na hindi na mabilang sa dami. Ito po ang kahilingan ko ni Haring Solomon. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mo ito na napakalaki? May nakita po ba kayo si Brother Solomon? Humble po si Haring Solomon. Anong hiniling po ni Solomon? Wisdom. Praise God. Wisdom ang hiniling po ni Haring Solomon. Yung mga sa TV, di ba pag may GD, may tatlo kang kahilingan. Hindi siya po hinihiling magandang babae. Magandang bahay at saka pera. Kaiba po si Haring Solomon. Ano pong hiniling ni Solomon? Wisdom. Karunungan ang hiling ko kay Solomon. Sabi nga ng mga nanay natin, di ba? Wala namin may papamana sa inyo kundi ang mga
karunungan lamang. Di ba lagi sinasabi na matatanda yan? Di ba? Tama po yung matatanda, tama. Tama po yung matatanda, no? Wala silang may pamamang sa atin kundi yun lamang. Minsan mga youth tamad kong mag-aaral. Bulakbol sa Nepo Mall, bulakbol sa Gemma Mall, bulakbol sa Robinson Mall, lahat, etc. Minsan bata pa, nagkikipag-boyfriend na, no? Tingnan. Ikinalugod nino. Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. Kaya sinabi sa kanya, yaman hindi ka humiling para sa iyong ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuwang bato. Masayin mo rin yun. Pinagtalo ko sa iyo ang hiniling mo. Hallelujah. God is the God of wisdom. Sabi ng Panginoon, ipinagkakalog ko. Ngayon din, right now, ipinagkakalog ko sa iyo ang kahulugan. Kung ikaw yan, di ka natutag. Ang santaya. At may sinabi pang Panginoon, may bonus, tingnan natin. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna, maging sa mga sumusunod pa sa iyo. Ang tindi pa maraming marunong na tao. Si Biliki, isang tao marunong. Pero mas matindi po si Solomon. Alam niya, mas mainam mag-isama kayo sa mga may wisdom. Amen po ba? Kisa sa mga chismoso na walang sinasabi, kundi kachismisan lamang at walang kabuluhang salita. Magsama kayo sa marunong, magiging marunong din po kayo. No? At bibigyan ka kita ng mga bagay na hindi mo hindi. Ano po? Kayamanan at karangalan na di matatantayan ng sinang hari sa panahon mo. At kung mamumuhay ka sa ito, may pasugali ang Panginoon. At kung mamumuhay ka sa ayon sa kalooban naman, hindi na kalooban natin. Kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang sabihin, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Ibigay ko ang sikreto. Paano nakuha ni Solomon ang kanyang wisdom? Nag-aaral pa sa sarasal, sa atin yan, hindi makikita yung wisdom sa kanya. Saan naman kasi itong paralan? Siya po ay humingi sa ating Panginoon. At that time, ibinigay po ng ating buhay Diyos ang wisdom. May hinihilig po ni Haring Solomon. Maginig kayo. Paano niya ginamit ang wisdom? Tingnan po kayo, mamatangha po kayo, no? Let us concentrate, no? Paano ginamit ni Solomon ang kanyang wisdom? Paano niya ginamit? Tingnan po natin. Pagkatapos may tumulong sa hari na dalawang babae, nagbibili ng panandaliang aliw. Dumulong po, dalawang babae po, dumulong po kay Hari Solomon. Tingnan natin. Ang sabi ng isa, mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Nanganak po ako, sabi po ng babae. At pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay natagalan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay sa may 2 babae na nanganak po sila pareho. Ito po isang babae na namatay po ang kanyang anak. No? Bumangon po siya sa kalaliman ng gabi, samantalang ako'y natutulog. Ang ginawa po ng babae na namatay ng anak, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay sa aking piling ng kanyang anak na patay. Hindi po ano. Tingnan natin kung paano humatod po ang karunungan po ni Solomon na galing sa Diyos. Sana may mga politikong ganito po, no? Sana po may mga presidenteng ganito, no? Tingnan natin. Kinaumagahan, bumangon po ako upang masusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lamang na patay. Subalit, nang pagmasdan ko pong mabuti, nagkilala kong hindi iyon ang aking anak. Tingnan po natin, nakikinig po si Haring Solomon. Tumutol naman ng pangalawa at ang wika, hindi totoo yan.
ang buhay at ang iyo'y patay. Lalo namang iginigit ng una, anak mo ang patay at akin ang buhay. At nagtalo sila ng ganito sa harapan ng hari. Ayan, tingnan po natin. Tingnan mo rin yung wisdom ng Panginoon, no? Tingnan ninyo. Diretso po. Kaya sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay? At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at sa kanya ang patay? Ano pong ginawa ni Solomon? Kaya iniutos niya sa isang kawan na kumuha ng isang tabak. Ano yung gagawin niya ni Solomon? At dinala nga sa kanya ang isang tabak. Diretso. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Hallelujah. Hatiin ninyo. Sabi niya, hatiin po. Tapos pipignayo na yan ang haring Solomon. Tingnan natin. Alam niya may purpose po ang si Solomon eh. Malalaman niya kung kanino po anak yun. Tingnan po natin. Nagpag ang puso ng tunay na nagbatang buhay at napasigaw, huwag po kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang at ilim. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon, tingnan ko ng kadiretso. Sabi naman ng isa, hatiin ang bata, palagay ninyo kanino anak. Palagay ninyo. Kanino po anak? Palagay mo pa rin kanino anak. Nagjapan isa. Sabi naman ng isa, hatiin ang bata. Kaya sinabi ni Solomon, huwag na hatiin ang bata. Ibigay niyo sa una, siya ang tunay niyang ina. Ito, napalipas ng buong Israel ang hatol na ginawa ng hari at nagkaroon ng lahat ng magalang na pagkatakot sa kanya. Napatunayan niya na sumasa kanya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Purihin ang Panginoon. Kayo sa bahay ninyo, sa mga anak na lang ninyo, paano kaya kayo humatol? Basta kasi favorite ko yung isa eh. Ganyan po kayo, hindi mo ba? Hindi mo ba? Alam niya, misa po, meron po pumunta po sa shop, no? Namamalimos. Sabi niya, ito pong namamalimos dito, matali pong namamalimos. Tinulungan lang po yung mga tao. Sinabi namin, bakit gusto namamalimos? Sabi niya, kasi pupunta ako ng Manila. Wala akong pamasahe. Kaya siyempre, yung gusto ko ng Panginoon. Ang sabi namin, sige, liga. Halit ito sa Philippine Raggit ako magbabayan. Umalis po yung namamalimos. Bakit umalis? Bakit umalis? Kasi po hindi totoo yung kanyang sinasabi. Kasi po nung totoo, hindi mo ito yan sa kanya Philippine Raggit. Isa kayo hindi naman po ito ang Philippine Raggit. Pero kung niya kaya po, nabali yan, kami. Kasi maglukay tao. Misa po kasi yung wisdom ng Panginoon, kapag nasa sa inyo, brothers and sisters, tama po yung gawin ng paghatol ninyo. Kaya sabi ko nila, sana po may presidente ganyan. Sana may mga politikong ganyan. Kaya nakikita ko dyan, congressman na malaki po yung mukha. Nag-aatan po yan po sa Dolores. Sabi ko nga kanina kay Brother Red, di ba Red? Sabi ko, tingnan mo yung mga mukha ng mga politiko ang babae. Pero sa totoo lang, hindi. Kasi kung mabait ka, wala nang mukhang ihaharap. May pagkakaroon mo yung mukha mo sa madla. Mas mag-inay pagkaroon mo yung mabuting gawa kaysa sa mukha mo, wala namang kamukha. Hindi ba ba? Action speaks louder than voice. Tama ba ba yan? Mas may naman gumawa ka ng mabuting kaysa ipangalan mo yung mga mukha mo kung sa EDSA o kaya nasaan. Ewan ko lang itong matabang politiko ito. Ang dali mo, pupunta ka ng sinawa na kayo, kaya hindi na kayo iwanan. Sino ba sinasabing sinawag ito? Yung mukha niya ho? Sino? Sabi ko, sana may politikong gaya ni Hari Solomon. Kung humatol, may tapat at tunay. Palagparan natin ang Panginoon.
Purihin ng Panginoon. Tingnan po ninyo yung demonstration po ng karunungan ng Diyos. Kamangha-mangha no? Amen. Kaya tinatanong ko ulit sa pamilya mo, paano ka kaya humaton sa pamilya mo? Tama ba yung pagmamahal mo sa pamilya mo? Karunungan ba ng Diyos na nagagaling? Ano ang punta sa'yo para pangunahin mo ang pamilya mo? O hindi ka makatarungan, lalo na sa asawa mo? Apostol, paano tayo magkakamit ng wisdom? Sinong gusto wisdom? Magkas na kamay. Kumukunti yata yung iba eh. Itas mo, kasi pag ganyan kalahati lang. Pag ganyan lang kalahati lang po yung wisdom mo. Kasi ganyan lang eh. May ganyan. May pag-ganyan. Pag gumanyan na, iba po yung ibibigay sa'yo. Iba po ibabalot po yung ganyan na. Iba po yung ibibigay sa'yo. Itas mo yung kamay. Sino gusto wisdom nito? Lahat tayo gusto. Yung palaparan natin ng Panginoon. Do you believe? Magkakaroon kayo ng wisdom? Yes! Magkakaroon kayo ng wisdom from God? Do you believe? Pastor, ano ba ang sikreto ng Bible para magkaroon ng wisdom? Gusto ba niyo malaman? Basahin niyo. Basahin natin. The fear of the Lord is the beginning of all love. Ulitin natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Tagalog, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang pasimula ng karunungan. Amen? Amen! The fear of the Lord is the beginning of... Ang pagkatakot mo sa Diyos ay siyang pasimula. Kapag wala kang takot sa Diyos, kailanman hindi ka magkakaroon ng wisdom. Kaya natapilong ka lang sa beginning of wisdom. Hindi ba ba? Dapat magkaroon mo tayo ng takot sa Panginoon. Yan po ang pasimula ng karunungan. Baka higit pa po kay Solomon, ibibigay niya sa'yo. Wala bang imposible? Walang imposible. Amen pa ba? Amen. Napakabuti ko na mga, alam niyo, kung biyaya niya pa nagbigay ng karunungan, matindi po magbigay ng karunungan ng Diyos. Amen pa ba? Purihin mo ang Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pangalawa, paano po kung magkaroon ng wisdom? Pangalawa, tingnan po natin. Basahin niya. When pride comes. Ulitin natin. When? When pride comes. When? Pride comes. When? Pride comes. Then comes disgrace. But when comes wisdom. Ang pagiging mataas sa ugali, hindi po kabobohan lamang kung darating sa inyo. Pero ang taong humble, ang taong mababa, yung humble lang, yung humble! Darating po ang kalulungan sa inyo. Kaya po ba rin yung maging humble? Alam niyo, hindi ko po pinagmamalagi ang sarili. No? Tama po si Sister Mel. 11 years na ako nananaran, 11 years na ako nagtatrabaho sa simbahan. That's true. Sabi nga ng kapatid natin dito, yung karibahan, Pastor, wala yung naman mga nagtatrabaho, ba't ikaw mismo nagtatrabaho? Eh, Pastor, kasi sabi ko, Brad, sabi mas mainam tayo. Pero dinaragdagan po ang karunungan natin ng Panginoon. Dinaragdagan po ng Diyos ang karunungan po natin. Amen. Dahil po sa humility, yung pagpapakumbaba po natin. Sinong pastor dyan ang maglilinis po ng inodoro? Meron? Si Pastor Estilama. At saka si Brother Oliver namin. Sayang yung isang pastor na nagagigil ng inodoro pati po si Negro kaya na wala niya. Sayang po, sayang. Nakakalungkot. Masipag din kasi yun eh, kasama ko. Tinitimbang ko siya ng 15 katao. Palakpakan po natin ang Panginoon. The more na nagtatakumbaba ka, the more na ikaw ay itinataas po ng Panginoon. The more na tumarating yung wisdom sa'yo. Pero kapag pinangangara mo na ikaw, isang taong matalino, pero sa totoo lang, walang laman po ang ulo. Hindi po darating ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, marami kong mga bobong tao. May naniniwala ba kayo may mga bobong tao? Yes! May mga bobong tao.
Kasalanan din po nila, kaya bakit sila nagiging bobo. Pero dapat sa mga anak ng Diyos, walang bobo. Why? Kasi po, wise ang ating Diyos. For wise yung ating God, dapat maging wise din po tayo. Yung wise, may kasalanan, sabi po ng Panginoon. Kung wise tayo, ipakita mo sa pamumuhay mo na ikaw isang tao marunong at ang karunungan mo'y nagmumula sa ating Panginoon. Para tayo magkakaroon ng abiyas ng karunungan, ang una po ay the fear of the Lord. At pangalawa, humility, yung pagpapak ng baba. Bisa pinakikita mo, marami kang alam, pero sa totoo lang, wala tayo alam. Pero may mga tao hindi umiibig, pero pag kinarong mo, matindi po yung kaalaman. Amen po ba? Purihin ko ang Panginoon. Naalala mo si Brother Aldo. Tinawag tayong baklang abuntok. Baklang daw ngayon buntok. Sabi ko saan? Sa karunungan ng tao o sa karunungan ng Diyos? Aaminin ko, baklang abuntok yung kabisyan ng tao, pero yung kabisyan ng ginubi ang tao. Purihin ang Panginoon. Sabi ko, ikaw ang baklang buntok. Yung po kasi baklang buntok katantanan eh. Anong isa din sa Tagalog yung baklang buntok? Ha? Mahina ang ulo. Mahina ang ulo. Bakit ang sabi niya? Hanggang ngayon, dalawa pang Diyos mo. Palagay mo, hindi mahina ang ulo mo? Ilan ba yung ulo mo? Isa. Hindi isang Diyos. Magmakabuntok ako na yun. Sino magmakabuntok sa akin niya? Yung naniniwala isa lang ang Diyos, yung naniniwala dalawa ang Diyos. Kung madali mo nga, dapat nababasa mo maigi ang Bible na may isang Diyos. Kung talagang ikaw, ang kalulungan mo ay nagmumula sa Diyos, dapat ano mo, unang-una ng Diyos ay isa lamang. Pero maraming mga pastor hanggang ngayon mga bobo. Hindi mo sila just brothers and sisters. Pero hanggang ngayon mga bobo, bakit? Dahil hindi na alam na ang Diyos mo ay isa lang talaga. Pinipilit nila na dalawa tao, pinipilit nila na tatlong Diyos. Hindi, isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos. Bakit hindi kayo mga palakpak? Hindi ba kayo naniniwala? Ang Diyos ay isa lang. The fear of the Lord, at saka yung humility, narating po ang wisdom. Pangatlo po, tingnan natin. Si James po, isang matalinong apostol. Naniniwala ba si James matalino? Marunong po si James. Ngunit kung kulang ng karunungan, ang sino ba sa inyo? Anong gagawin natin? Gaya po ang ginawa ni Solomon. Humingi siya sa Diyos. At siya'y binigyan. Ayan ha, tingnan po ninyo. At siya'y kasi pag hindi ka naniniwala, ito mangyayari sa'yo. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay, pagbigay, nalulumbat. Hindi tulad ng iba, pag binigyan ng regalo. Naalala ba yung binigyan kita ng regalo? Ako hindi mo binigyan ng regalo. Ito binigyan kita, ako hindi. Hindi magbibigyan ka naman yung apostol, mag-piso, may pera naman niya, itatay niya ako eh. Hindi nyo alam, hindi naman sa akin pupunta ito eh. Saan? Saan? Saan nilagay? Subalit ang humihingi, dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Kagabi po, patayin mo muna. Nanonood po kami ng TV. Si Brother Mar, si Roosevelt, at saka si Katisla po. Pinapanood po namin, ex-man, habang nag-aano po kami, ex-man yung mga militant. Di ba? Parang wisdom, parang ano na. Ang sabi ko, kung ako ang hihiling, gusto ko, indisipulo ko, indisipulo. Ha? Si Brother Mar naman, pag nag-aano daw, nag-bibiyat daw yung si Roosevelt naman, pag daw nagalit, talagang kakaiba. Si Patis po, gusto niya magigtuga. Oo. Sabi ko sa pamilya ko, magigtuga. Ha? At tugat ang palaka. Gusto niya magiging palaka. Sabi ko kasi yung palaka, nagtitira sa plasdan po natin doon sa ano. Dapat doon ka matulog na sabi ko. Bakit gusto mong palaka? Kasi tayo sila mahaba. Kasi isa sa mga ito yung mahaba pa sila, di ba? Sinakay yung mga ibon.
Sabi ni Ross, ang bihira ka, hindi ka rin pala ka. Mali mo, bukas ng umaga. Pag-isip mo, gaya ng yung cartoons kay Shrek. Di ba, rin pala kayo na rin? Mag-ingat ka. Ay, mag-ingat ka. Ano po? Baka may sasagot, your wish is my command. Pag humingi ka, what? Mag-aalib na. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip. Ang sabi niya, ay, pastor, hindi na Portugal, langaw na lang. Mas patindi ang langaw kasi tumikiliyan sa mga popo. Excuse mo, no? Oh, pasalamat ka, nagbago yung isip mo, hindi ka tumanggap. Kasi ayaw ng Lord ang pabago-bago ang isip. Ano naman yun? Nagbago. Siya kalaka, tapos kayo naman. Langaw naman. Sinukan mga bago ulit. Talagang mabubusit na po sila sa'yo. Ngayon pa ba? No? Pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Ikaralan ng dukang kapatid ang pagkakatakas sa kanya ng Diyos. At ng bayang kapatid ang pagkakababa sa kanya sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Pero ang karunungan kailangan hindi po lilipas. Saan tayo magkaroon ng karunungan? Unang gawin natin, the fear of the Lord. Pangalawa, yung humility. Pangatlo po, yung hingit natin sa ating buhay ng Diyos. Ang tanong ganito, makinig kayo. Paano natin malalaman na ang wisdom ay galing sa Kanya? Paano natin malalaman na ang wisdom ay galing sa Diyos? Ito po sabi ng Bible. Brother James, ano pong masasabi mo? Mga kapatid, hindi nakapamumunga ng olibo ang puno ng igos. O ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumapalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay, makinig kayo, inggit, at mga sariling hangarin, huwag ninyo yung pagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Bakit? Hindi galing sa Diyos ang kanyang karunungan, kundi mula sa dyablo, mga sanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at mga sariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, makinig po kayo, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Ano po yung malinis na pamumuhay? Ha? Yung tumatay ng weteng, hindi ka nagsusugal. Yung trabaho mo, kahit namumuhos ka lang ng bote, marangal na trabaho. Ngayon pa ba? Ipakita ko sa malinis na pamumuhay, nagyay yung maruang kanin sa Diyos. Ano ba? Maibigin saan? Sa kapayapaan. Hindi mo troublemaker ka, nanggugulo ka, naniligaw ka, ganyan, sa last text, naniligaw ka, may naka-overtake mo sa'yo, sinisigawan mo, gano'n. Ano ba? May nanong. Paano ganito? Ganito? Hindi pa rin. Siya mo yung anak. Pag in-overtake, naniligaw. Ay, hot time sa sinigaw, Cristiano. Ayan. Ayan. Gusto nga, hindi ba yung kotse pinter? Kung pagbuwas sa gintana, siya mo sa lang sa kayo. Nasasabi lang po ang story. Tayo. Siya'y maibigin sa? Ito pa. Mahinahon. Mahinahon.
Kasi alam niya, pagpapalain siya eh. Marunong eh. Ayan, marunong eh. Ayan. Lord, ang unang madadagpok ko sa pitaka ko, ibibigay ko po sa mong pasasalamat. Eh, una mong nakita, Amerikano, si Washington. Eh, yung unang nakita, tatlo yung ulo. Lord, nagbibigay ko lang sa mapagbigay, makapagin. Yan, makapagin. Masipag, magtayag, masipag, sa paggawa ng, hindi, nagkukul. Wala na. Yan po ang karunungan nagmumula sa buhay ng Diyos. Eh, Apostol, matagal na akong humihingi ng wisdom eh. Bakit hanggang ngayon hindi ibinibigay ng Lord? Ano po ba ang diferensya sa akin? Ito, maging kayo. 1 Corinthians 14, King James. Ngunit ang taong ayon sa laman. Ibig sabihin po, laman, hindi inom ka ng alak, mahilig kang manigarilyo, mahilig kang uminom ng alak, lahat-lahat po, no? ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Bakit hindi niya tumatanggap ng ano? Ng wisdom, ng ano? Dahil ikaw ay makalaman pa. Makalaman. Sabi nga ni Sister Regina, dati bisko po yung hiding place niya. Tama pa ba namin ko? Pero ngayon hindi na. Ngayon pa ba? Palagay ko dito may nagdidisco pa. Palagay ko. Dito nahihiya ng mag-Christian music eh. Pahiya-hiya pa tayo eh. Pero sa disco talagang... Alam niyo may makapatira. Dito may nakita ako dito. Nahihiya pa eh. Lord, I offer my life. Alam niyo, sa tigtigang kirahan, ay makikita mo po talagang... Pero sa Diyos, hindi maibigay. Anong karunungan nasa sa'yo? Karunungan makamundo. Kaya na pinagmamasdan ko kayo, paano kayo magpuri sa Lord? Kung marunong kayo, bigyan ninyo magpuri pagsamba sa Lord. Dahil alam ninyo sa karunungan ninyo, pag nakita ng Diyos, si David nga eh, sumayaw po si David. Na-bless po ang Panginoon. Ayan po ba? Na-bless po ang Panginoon. Ayan po. Ano ang kahalagahan ng wisdom sa iyong buhay? Kaya hindi kayo pinagamayaman tao. Wala kang kaya sa taong may wisdom. Maniniwala mo ba kayo? Ang kayamanan po nananakaw, pero ang wisdom hindi nananakaw. Ang tanong natin, makinig kayo. Ano ang kahalagahan ng wisdom sa buhay mo? Sa buhay natin. Makinig mo kayo. At isa mo sa Lucas. Tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat tumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita. Katulad siya ng isang tao, the wise man and the foolish builder, no? Katulad siya ng isang tao humuhay ng malalim at sa pundasyon bato nagtayo ng bahay. Makinig mo kayo, no? Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay niyon. Ngunit hindi nabigat. Sapagkat matapat ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng ating mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaan ng tubig ang bahay niyon at pagdakay, bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na yun. Anong ibig sabihin po niyan? Anong ibig sabihin niya? Yan po ay napapatuloy po sa pananampalataya natin.
ikaw ay wise, marunong ka. Kung wise ka, ang pananampalataya ng iyong pamilya, ikaw at ang iyong buong pamilya, matibay ang Jesus. Wala kang inatupag kundi yung pananampalataya ng iyong buong sangbahayan. Dahil pagdating ng mga pagsubok, matibay po ang kinakatayuan ng yung umaattend ka palagi sa mga downwards, umaattend ka sa mga warriors, umaattend ka every Sunday, yan po ang pagpapatibay po sa atin, no? Yung pong taong gumawa ng bahay sa walang pundasyon, ito po yung mga taong tamad sa pananampalataya. Wala po silang karunungan. Wala silang kinatupad kundi magpakadalbhasa sa pag-aaral, magpakayaman lamang sa mundo, pero pag dumating po ang problema, mawawala po ng ito. Alam ba ninyo itong sa kanto ng Pasko na sunod? Yung po nagkiligo ng karne. Pero po kasi na maghanap ito bago mo sa ila. Masasya lang kasi eh. Masasama mo galit. Ang dahil masusunod, yung bahay pa rin ang nasunod. Bakit? Simula lang, hindi na mga discount. Nag-iipok sila ng pera. Pero winantos po ng isang itlap lamang. Pero ang pananampalataya ng isang tao, kapag nagpanalubhasa ka sa pananampalataya, tinitak sa inyo kapatid. Kapag nandito, sa anumang paraan, hindi ka matigilan kailanman. Bago po tayo matatapos, ito po yung tayo po ng Panginoon sa iyo. Makinig po kayo mabuti, no? Kasi marami po Kristiyano ngayon, hindi po matatag. Dahil wala pong pundasyon. Walang karunungan. Minsan, hindi natin nadadala yung pamilya natin. Minsan, mismo sa bahayan natin, hindi naniniwala sa atin. Ha? Kung may karunungan ka, dapat akayin mo ang buong pamilya mo. Ang tapos natin matulog. Kung talagang ikaw may karunungan mula sa Diyos, dapat yung pamilya mo yung kasama mo. Dahil ikaw isang tao, marunong. Ito po ang payo ko ng Panginoon sa kayo. Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo. At ang ating mga utos, ingatan niya at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibalik sa wastong kaalaman. At ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mo hanapin ang tunay na kaalaman. Pag-unaway pilitin mo na makita masok po ay nahanap mo pa rin. Kung ito ay parang tilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na iyong dudulangin, kay Yahweh ay magkakaroon ka ng banal. Magkakaroon ka ng banal na takot. At nataka mo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya, ang kaalaman ay unawa, bumubukan. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay. At ang taong natapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, inyong malalaman katwiran at katarungan at iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Lalawak ang karunungan matatanim sa isipan, madadamay kasiyahan dulot itong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa libo-libong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga tao ang nais ay kaguluhan. Napadali na po ng ating Panginoon. Nawa ang message po ngayon ay nakapagbigay ng encouragement po sa bawat isa sa atin. Upang natagapin po natin yung karunungan na nagmumula sa ating buhay ng Diyos. Tayo po lahat ito ngayon. Napakabuti po ng Panginoon. Parang sila na tayo nagigil. God is good. Praise the Lord. Kaya na naging sinabi. Kung nais po rin yung magkaroon ng karunungan,
Hilingin po natin ito sa ating buhay ng Diyos. Sana ang message ngayon po ay tumama sa atin ako. Hindi yung pumas dito, lalabas mo doon. Kaya kung ikaw ay talagang tao marunong, pag pumasok po ang message dito sa iyong tenga, papasok po sa puso natin at pagbubulay-bulay po natin. Alam niyo, hala ako sa mga Kristiyano habang nangangaral ako nagsusulat ko ng message. Harang-harang ako sa mga ganyang Kristiyano. Yung habang nag-message sa pastor, sinusulat ko nila yung mga message. Kasi pag uwi nila, yun po ay pinabasa po nila, pinagbubulay-bulay nila. At yun po talagang magkaroon ng buhay. Kaya sa oras nila mga kapatid, kung tatuloy ka ng Panginoon, anong gusto mong regalo na matatamunin niyo? Ang gusto ninyo? Anong gusto ninyo? Ako hindi hinihiling ko. Pero nakikita ko yung iba, hindi eh. I can discern. Parang yung message natin ay parang wala lang sa buhay natin. Pero ito yung pinakahuling message ng Lord sa taon ito. Wisdom. Kaya sinabi ko ng Bible, piliin mo ang karunungan kaysa sa 5 dalisay na ginto. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng wisdom. Sinasabi ko nga lagi, ako yung pinaka-bobo sa aling dapat na magkakapatid. At hindi ko pinahihiya ko yun. Ako yung pinakamahina sa kanila. Pero dahil nagpagamit ko sa Panginoon, binigyan niya ako ng wisdom. Binigyan niya ako ng karunungan. Nawala sa kanila. At dahil na ito ay aking tinuturo naman sa inyo. Na ini-impart ko sa inyo. Kaya, purihin na Panginoon sa buhay ko natin. At kahit na may maraming mga marunong o mga matatalinong pastor, iba po ang wisdom ng isang tao. Kaya po ba? Iba po, no? Kaya yung isang pastor na pag hindi ko nababanggit niya, taga-apalit, sabi daw nila marunong. Ay, hindi ako naniniwala. Kung yun po ay marunong, ha? Alam niya na isa lang ang Diyos. Pero pilit-pilit niya, dalawa lang po ang Diyos. At marami naman po pumapalakpak sa kanya. Kasi daw memoryado niya ang Bible. Hindi porke memoryado ang Bible, ikaw isang tao marunong. Hindi po wisdom yun sa Panginoon. Ang wisdom, para kapatid, yung marunong kumilala sa tama at mali. Tama ba ba yan? At ipagkita mo sa pamumuhay. Kaya nga sinabi ko sa sabi, hindi sinabi yung karunungan ko yung memoryado mo yung Bible. Hindi karunungan yan. Ang sabi niya yung karunungan yung may pag-ibig. Ito ba yung maghinaw ng tao? Yung may pag-ibig, yung po ang tao, yung wisdom niya ay galing sa Diyos. Huwag po sana ay mabulag sa maling karunungan. Amen. So let us pray. Panginoon, sa oras ay